Ganun, bahala dyan sir. So yung sunod natin is yung coolant. Yung coolant nya is meron siyang drain plug dyan sa baba. Pakita natin yung drain plug mamaya. So before kayo mag-drain ng coolant, buksan nyo muna ito, yung kanyang radiator cap, para mabilis mabilis siya magtawag nito, mabilis bumaba yung fluid. Mabilis bumaba yung fluid, tapos medyo i-push niyo siya bago siya matanggal kasi meron kasing spring ito. Spring loaded dito sa loob. Ang magpapagana ito is pressurized. Once it's pressurized, it will open up here, the valve. It will open up here. Either kuha siya dito ng coolant or ibabalik niya dito. Ibalik over expansion tank lang ito. Okay. So titingnan natin sa baba ngayon yung kanya. Yung kanya coolant plug dito. Which is ito. Ito siya, plastic. So buksan nyo lang ito. Hindi ito basta-basta mabuksan ng kamay lang. So kailangan natin ng pliers para i-twist natin. Plastic lang kasi yan. So let's go. Para maganda yung kalalabasan niya, tatanggalin nyo lang itong cover nito. Naka-plastic fastener siya para hindi tayo mahirapan sa pagtatanggal ng kanyang drain plug ng uwan dito. So yung kanyang pagtanggal ng kanyang plastic fastener, kailangan nyo lang ng flathead screwdriver. Kung wala kayong pang-official na pagtanggal talaga. So flathead screwdriver, ganyan. And then matanggal na po yan siya. Dito sa kabila din, flathead screwdriver. And then, so ayos lang yan. Pagka meron na siyang clearance, pwede nyo na tirahin yan. So dito yung kanyang tubig siya dito, tutulo. Huwag natin buksan ng tudo. Kasi pagka binuksan natin ng tudo, hindi natin makokontrol yung kanyang pagdaloy ng kanyang coolant. So kailangan natin makontrol yung daloy ng coolant. So just crack open. And then once it's crack open, then untight. So loose it by hand. Get ready with your bucket or whatever. And then dandahan na lang natin. So yan. So yan lang po ang control yung kanyang pagdaloy. Ang pag-drain ng coolant is control dahil hindi natin basta-basta binuksan dito yung kanyang drain plug. So control lang po. And then the main thing is yung kalimutan na magtanggal dito yung coolant cap, radiator cap, para yung pagdaloy ng kanyang coolant is tuloy-tuloy lang. Hindi siya magbabacuum. Kasi pagka hindi nyo tinanggal yung kanyang cap like ito, magbabacuum siya at saka hindi basta-basta or madali yung pag-drain ng kanyang coolant. Yung mga kaibigan, ang coolant capacity nito more or less is 5 liters. So kung hindi nyo pa alam yung history ng sasakyan or whatever, since bagong bili nga ito, so pasirbis nyo para maganda. So hintayin na natin ang pagbaba ng kanyang coolant, or otherwise bombahan natin ito para dadalo yung kanyang coolant. Bombahan natin ng pump, air pump, para mas mabilis yung paglalabas ng kanyang coolant. Talaga. So ganyan guys, yung pag-pump ng coolant. So babalik tayo sa number 1. So nilagyan natin ng i-pressurize natin yung kanyang radiator para mabilis ang pagbaba ng kanyang coolant within sa mga galleries ang sa radiator. So ang coolant is serviceable po ito guys, like 2 to 3 years. Kung nagpakiramdam kayo na ayos pa yung coolant niyo, amuyan niyo yung coolant niyo. Pagka malamsan na kayo, kailangan mo palitan pagka but most likely pagka nagkulang kayo ng coolant, or huwag kayong maglagay ng tap water only. Boiled water pwede? Boiled water for temporary pwede, but in general never use bakit yung iba, anong tawag doon? Yung alkaline water ba yung tawag doon? Distilled water? Distilled water is para sa mga baterya. Distilled water pwede sa baterya, pero hindi din maganda sa engine as in cooling system, kasi ang water talaga in nature is lang, mga 100 degrees Fahrenheit lang ang init ang makakaya, o 200 whatever, which is ang coolant is magano ito ng mga 300 plus o 350 degrees Fahrenheit. Yung kanyang init na cover up. So pag naglagay lang kayo ng ordinary water o tap water sa inyong makina, ay magdudulot po ito ng kalawang o corrosion. Dudulot ng pagbutas ng bulsa. Pagbutas ng bulsa. Yan ang matindi. So magkukorrosion po itong guys, yung water pagka in the long run, and then masisira yung water pump, and then masisira yung radiator dahil corroded na yung kanyang galleries. So never use water on your engine as a cooling system. Use coolant only as designed by the manufacturers. So uminto lang yung kanyang tagos ng coolant, ibig sabihin wala, empty na yung sa loob. And then ang next natin bibirahin is itong kanyang expansion tank. Expansion tank yung natin bibirahin. Kanyang expansion tank. Tatanggalin lang natin ito at saka tawag dito, babalik tayo lang natin. Matanggal na yan yung kanyang coolant. So obviously wala nang laman yung kanyang radiator. Yung kanyang expansion tank naman tayo. Tatanggalin lang natin yung expansion tank. Just dito. Yan. Flathead screwdriver. I-squeeze nyo lang yung metal na ito. Yan.
ang kulay na coolant na ginagamit natin is yung kulay green. Kung malilito kayo kung anong kulay na coolant na gagamitin, titingnan nyo yung manual, owner's manual, makikita nyo. So ang paglagay ng coolant din sa expansion tank, ipalo nyo lang ito, nakalagay sa full. Kasi ang ano nyan is pagka kailangan niya ng cooling system sa loob, like coolant sa loob, hihigop yung water pump dito. And then pag sumubra naman, dito naman niya ibabagsak. So kailangan mapalo nyo itong yung kanyang maximum na coolant level para hindi puputok yung linyada. Kasi may mga worst scenario kasi na hindi mapalo yung kanyang maximum or full level. Diyan na magkalit-silit yung mga linyada ng coolant system. Yung iba puputok na yung mga linyada dahil yung expansion tank is puno. So pagka puno na siya, wala na siyang mapag-iskipan sa pressure. So puputok po yung linyada kalaunan. So wag niyo pong pagka full or maximum level, tama na po yan, wag niyo nang dagdagan. Tapat niyo lang sa maximum and that's it. So since wala na yung natin dito, isasarado na natin yung drain plug niya ng coolant. Hindi natin titinanggal ng buo ito. So isasarado na lang natin pabalik. Okay? And then yeah. So yan natin ang snap-tighten natin sa ating flathead. And that's it. And then pagkatapos yan, ibabalik natin yung kanyang tawag nito, plastic fastener, like gaya nito. Plug and play lang itong fastener guys, plug and play. So yan o. Yan. Ito ba ito? Okay. Yan. Double check nyo yung plug. Tight na. And then we're going to tap up coolant. So double check natin yung guys, yung kanyang drain plug ng radiator, coolant drain plug. Tight na. And yung kanyang fastener, may balik natin. And that's it. And we're going to tap up the coolant. So tap up natin yung coolant guys. So yung coolant natin gagamitin is ito. Universal ito. Ang kagandahan ito is meron siyang scope. Ito, bilis tatanggalin natin yung scope. Ito. Ayos din ang design ito. Purpose nito para hindi matapong paglagay ng coolant. So ito yung maganda. Sa buong nakikita ko na gumagawa ng coolant, ito yung pinakamagandang invention na yata. O ito yung Dati gamit ka pang panel. pinakamaganda. Dahil dati, pagka wala kayong ganito, gumamit kayo ng panel. Ito ang tawag yung Kasi imbudo. Imbudo. Kasi natatapon po pagka walang imbudo o panel whatever. So yung mostly yung horse na talaga gumagawa nito. Mga ganito. At ito yung maliit na ano niya, tinggil-tinggil niya, yung para maliit na pipe. Ito yung kanyang suction, air suction para tuloy-tuloy lang ang daloy ng kanyang coolant pagka nagbuhos na siya. So, tingnan nyo. Maganda po yung pagdaloy niya. Okay. Maganda pa ng pulso natin. Pulso ng bayan. Okay. So yun na po. Tandaan nyo lang pagka fill up. So hanggang sa mapuno na siya. And then pagka mapuno na itong radiator, i-start engine natin para mag-kick in yung kanyang magsituldan yung kanyang coolant sa loob ng engine block. Habang umandar yung makina, sabay natin i-massage yung kanyang lower na coolant pipe para to facilitate na mawala yung mga air pocket doon sa loob. Okay? And then make sure guys na before nyo bitawan yung engine, make sure na gumagana po yung cooling pan. Kasi pagka hindi gumagana yung cooling pan, mag-overheat po ito. So before nyo bitawan yung sasakyan on the long ride, kailangan gagana yung cooling pan. Okay, so malapit na ito. So more or less 5 liters capacity. And then pag napuno na ito, once nasituldan na siya, yung ibang coolant ilalagay natin sa expansion tank. Dahil pagka ang makina kailangan niya ng coolant, hihigop siya doon sa expansion tank. O pagka sumubra, doon din niya itatapon sa expansion tank. Napaka-importante po itong coolant sa makina. Okay. So, yan. So, puno na siya. And then, start mo yung engine. Start natin yung engine. Titingnan natin yung kanyang cooling pan mamaya. Okay. So bababa pa yan. Huwag muna natin i-close yung kanyang coolant cap. Bababa yan. Lahan muna natin. Lahan natin. Sito ba? Basak yan. Okay. Pumasok na yung coolant sa loob. Masaktan natin. Para mawala yung air pocket sa loob. Pumasok natin yung lower part. Ang kanyang coolant pipe. Wala siyang biniblit siya. Ha? Wala siyang biniblit na kami. No. Ibang klase siya. No.
Yung mga ibang model, like mga BMW, meron siya mga bleeder. Pero ito wala. Wala ito. Mga Japanese wala. Ito nyo. Wala. Imasad nyo lang yung lower pipe nya para matanggal po yung kanyang air pocket. Okay. Yun po. I-full blast yung heater. Full blast. So full blast natin yung heater. Okay. And then dagdag tayo ng coolant since ito. Imasad nyo lang para mabilis laho yung kanyang bula. Mawala yung kanyang bula dun sa system. And then pagsibahan natin yung kanyang pulipan, which is ito ngayon. Lagyan natin. Lagyan natin. Para hindi tayo hindi natin makaligtaan na hindi natin mapapansin yung na umiikot na pala. Lagyan natin yung karga. Kailangan pagka na maximum temperature na yung engine, maximum heat temperature, kailangan iikot yun. Para mabilis yung kanyang kulang settle down, i-rev natin. Lagyan natin itong lock pedal. Lagyan natin ito para hindi matapon. Temporary, buksan din natin yung mga okay. Karib na po yan. Lagyan natin ng lock. Karib yan ng mga 1,600 1,500 something RPM. Nag-lock yung kanyang accelerator para mabilis po yung settle down ng ulan. Pilitin na natin dito sa natin. Talagyan natin ang ulan yung kanyang itubog. Ulan sa pintang. Kita nyo dito, kas baba yung kanyang ulan. Nilagay na natin ito. Sikol lang ito. Nilagay natin ito. Tingnan natin yung kanyang coolant gauge dito. Tingnan natin yung coolant gauge. Anong sitwasyon ng coolant gauge? Yung coolant gauge niya is nandito pa. Kailangan coolant gauge mag-steady yan siya sa gitna, which is the 90, which is normal. And then pagka gumitna na siya, that's the time na mag-kick in na po yung kanyang cooling fan. Yan ang pinaka-importante dyan, mag-kick in yung kanyang cooling fan. Ima-massage natin para mabilis yung kanyang settle down ng coolant ko. Massage. Okay. Ibaba, taas. This is yung overboard pipe, guys. Ito yung overboard at saka ito yung inlet sa baba. Massage natin. Pag nasa maximum temperature na siya, kaya na mag-kick in siya.
Ito sa inlet, magmamassage. Titinan din natin, walang leaking. Kita nyo. Yung kanyang drain plug, balik sa normal, which is that one. Aligned with the markings. It is the normal torque. So there's no oil leak and everything. Aligned with the markings. And then coolant here. And down, no leaking. We have to massage the inlet pipe. Coolant. So we have to wait for the engine to have the maximum operating temperature, state operating temperature. Saka na siya magkikin. Yung pan.